Sige mga tao, pakinggan nyo to. Sigurado akong minsan na kayong nakakita ng meme na to sa social media. Mga refugee, welcome. At pagkatapos, boom! Diretso sa mukha. Kung hindi mo pa nakita ang meme, sigurado ako, tulad ko, na napanaginipan mo na makita itong mangyari, magkatotoo sa totoong buhay. O hulan mo? Nakahanap ako ng video. Panoorin mo itong video na ito. Isa talaga itong lumang video. Naalala kong nakita ko na yon, pero hindi ko pa ito nakita mula sa anggulong ito. Isang liberal na pamilyang Aleman ang tumanggap ng isang migrante bilang bisita. Alam mo na, asylum seeker pala na pinatuloy nila sa bahay. Siguro kaya hinahanap ko yung video na yon kung saan may mga taong pumupunta lang sa mga protesta at rally na nagsasabing welcome ang mga refugee at tinatanong nila ang mga tao, "Uy, papatuluin mo ba ng libre ang isang refugee sa bahay mo?" Lahat walang mintis. Lahat sila nagsabi ng hindi. Maliit lang ang bahay ko. Wala akong sapat na espasyo. Bla bla bla. Kaya siguro hindi nila ginagawa kasi sa kaibuturan nila, alam nila na kapag nagdala ka ng mga tao mula sa hindi magagandang kultura, baka, alam mo na, hindi maganda ang kalalabasan para sa'yo. Ganito. Panurin mo ito. May hawak kang kutsilyo at tinakot mo ang mga tao. Malinaw na sa aliman ito. Nakausap namin siya, pero mukhang hindi mo pa rin siya makausap. At ang kutsilyo sa likod. Sa lalaking may time! Ano ba yan? Tara na, Jim! May hawak siyang kutsilyo. Pakistani siya. Siguradong Pakistani siya. 100%. Tingnan mo to. Kailangan mong mag-ingat. Halika! Darating na ako para sa'yo! Halika na, halika na. Tingnan mo ang mga mahina mula sa kanluran. Lalabas na siya. Diyos ko. Sa Pakistan, kung ginawa niya to, kung umasta siya ng ganito, matagal na siyang nagpapakain gamit ang straw. Itong liberal na pamilya sinasabi, lumabas ka, siya yon. Anong ginagawa mo? Kinbas ka! Anong gusto mong mangyari sa akin? Tingnan mo, maraming Aleman na lalaki. Mapapahamak mo ako! Halika dito, halika dito, halika dito! Ilayo mo ang daliri mo sa kanya. Sumakit sa akin. Anong ibig mong sabihin na normal? Nandito ang lobo! May bahay ka ba dito? O bakit? Sabi niya, minura niya siya sa Urdu sa Punjabi. Dalawa sila. Tara na. Tara na. Diyos ko. Baka may masabi akong hindi tama. Kinausap ko ang isang kaibigang Aleman. Nang nasa Alemanya ako, tumira ako sa bahay ng pamilyang Aleman at hindi ako umasta ng ganoon. Mabait sila, babae at lalaki lang. Nagbibiro pa kami tungkol dito noon, pang 2017. At sinabi ko, bakit parang hindi agresibo ang mga lalaking Aleman? Tingnan mo ang nangyayari sa mga kalsada ninyo. Ibig kong sabihin, itong mga lalaking ito parang hindi naman matitindi. Hindi naman sila mga Mike Tyson, alam mo yon? Hindi nila alam makipaglaban. Oo, maaaring umasta silang agresibo at nagiging mas agresibo pa sila kapag nakita nilang natatakot na yung kabila. Itong dalawa, ang laki ng lalaking ito. Tingnan mo yung isang binata, upuan mo na lang siya, hawakan mo siya. Diyos ko. Kaya sabi ko, ano ba ito? Bakit parang napakakalma ng mga tao dito? Sabi niya, kasi pinapatay ni Hitler lahat ng agresibo. Biro niya yon, hindi ko biro. Motherfucker! Dito ba, Wano? Halika dito! Halika dito! Hindi ko maintindihan kung paano sila kalmado. Nangginginig na siguro ako sa galit sa puntong ito. Pero itong babae, hindi man lang nangginginig. Sa tingin ko, iba talagang pagkakagawa sa mga liberal na yan. Nakita ko na sila, alam mo yon, parang nasampal na, natulak na. Ganyan sila. Kalmado lang, parang walang pakialam. Sa mga oras na yon, wala rin akong pakialam. Saksakin mo ako, wala akong pakialam. Lalaban ako. Harapin mo ako, gawin natin. Gumulong tayo sa lupa. Oo, dapat subukan umiwas sa ganitong sitwasyon. Pero minsan talaga, nawawalan ka ng kontrol. Pero tingnan mo sila, parang ayos lang sa kanila. Pakiusap, kalmahan mo lang. Nandito na siya! May bahay ka ba dito o ano? May bahay ka ba dito o ano? Ayos lang. Ayos lang ang lahat. Hindi Aleman ang lalaking ito. Sa tingin ko, Pakistani rin siya.
Hindi ko kilala kung sining lalaking yon. Halatang halata na nagbe-breakdown siya. May hawak siyang kutsilyo. May kutsilyo siya sa kamay niya. Take it 50 Polizei. May isa pang lalaking Aleman, Diyos ko. Kaya ito na. Ito na yon. Ito ang totoong buhay na pagsasadula ng meme na ito. Ng meme na ito, malugod namin tinatanggap ang mga refugee. Pero ngayon, may mas marami pa ako. Gusto mo pa bang makakita? Gusto mo pa bang makarinig? Pakinggan mo to. Pakinggan mo ang babaeng ito. Ang pangalan niya ay Oriane Filhol. Siya ang deputy mayor ng Saint-Denis, Pransya. Ipinaglalaban niya ang karapatan ng migrante at tinatanggap ang mga refugee. Isa siya sa ganon. At ang tweet na ito ay mula talaga sa tweet na ito. Kamakailan lang ito ipinost. Noong Miyerkules ng umaga, siya ay marahas na inatake ng isang grupo ng mga lalaking mula sa Hilagang Aprika, ilang hakbang lang mula sa kanyang bahay. Oh, tingnan mo ito. Isa pang video. Ngayon, hindi ko pa nakukumpirma ang pagiging totoo ng video na ito. Pero ito ay malawakang naiulat noong 2023 sa tingin ko. Nang sumiklab ang mga kaguluhan sa Pransya. Isang Pranses na lalaki sa Bordeaux ay inatake ng mga Islamist dahil siya ay bakla. Lumabas na nagtatrabaho siya sa Angels for Peace, organisasyong naglalayong dagdagan ng pagtanggap ng refugee sa Pransya. Heto na naman, may taga-suporta ng Refugees Are Welcome na nalalaman kung ano ang nangyayari kapag tinatanggap ang mga refugee. Tingnan mo siya. Binugbog siya. Tingnan mo siya. Araw-araw niyang nararanasan ang epekto ng pagtanggap sa mga refugee. Hindi ko alam. Hindi ako nalulungkot dito. Sabi ko nga, matagal ko nang pinapangarap ito. Wala akong sama ng loob. Ulit-ulit kong sinabi noon na kapag bumagsak ang kanluran sa mga Islamist, gusto kong makita ang itsura ng mga tanga. Gusto ko talagang makita at nandoon ako. Maaaring nandoon din ako at mapapasama sa mga papatayin. Dahil tumalikod ako sa pananampalataya. Babagsak din ako. Pero gusto kong naroon kapag mangyari yon. Pero sana, hindi talaga mangyari yon. Yun lang. Sabi nga ni Christopher Hitchens, yun lang. Ang tanging problema lang ay hindi talaga mangyayari. Sana nga, hindi mangyari. Sigurado ako doon, hindi mangyayari yon. Tingnan mo at pakinggan ito. Ngayon alam mo na ang epekto kapag binahan ng mga illegal na migrante mula sa third world ang iyong bansa. Nangyari lang ito kamakailan. Halos 1,400 na walang dokumentong lalaki mga naghahanap ng asylum ang pumasok sa UK sa nakaraang 7 araw. 1,400. Sige. At hindi dito nagtatapos ang kwento. Sige. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Pakinggan mo ito. Sigurado akong kabaliwan nito. Hindi ba lalo nitong hihikayatin ang mas maraming tao na gumamit ng aming bangka? Kasi ngayon, hindi na sila hotel, kundi bahay na. Kaya ngayon, pinipilit na ng pamahala ang Briton ang mga mamamayang Briton na mag-ampun ng isang refugee. O, paalalahanan kita. Pinatugtog ko lang ang video ng asylum seeker na nagwala sa Alemanya sa isang liberal na Alemana na maling pinapasok siya. Naalala mo ba si Wayne Broadhurst? Si Wayne Broadhurst ay naglalakad ng kanyang aso nang biglang lumabas ang isang galit na Afghan asylum seeker mula sa bahay ng isa pang lalaking Pakistani na nagkamali ring tumanggap ng Afghan sa kanyang bahay. Naawa siya rito. Sabi niya, sige, ampunin ko na lang ang isang refugee. Pero alam mo, baka nalunod siya sa pagmamahal niya sa kapwa niyang Muslim na kapatid. Kaya malamang, ginawa niya yon. Nalaman niya na sinaksak pala ng Afghan ang Pakistani na tumanggap sa kanya. At pagkatapos, si Wayne Broadhurst, sa kasamaang palad, ay napadaan at sinubukan niyang pigilan siya. At doon, malinaw na siya ay pinagsasaksak ng maraming beses at namatay. Kaya kapag nagdadala ka ng tao mula sa mahihirap at magulong bansa, hindi mo alam kung sino talaga sila. Anong pinaninindigan at paniniwala nila o kalagayan ng pag-iisip nila. Wala kang alam tungkol sa kanila. Ngayon, mapipilit ang ipatupad ng pamahala ang Briton sa mga ordinaryong Briton tulad mo ang pag-ampun ng isa. At ginagawa na nila ito, sinusubukan nila ito sa mga commission houses, council houses, dahil may karapatan sila dito. Dahil maaari nilang sabihin, oy, kami ang nagbabayad para dito. At kung tumanggi ka, maaari kang mapalis. At ang bahay mo ay maaari ibigay doon sa mananakop.
pati ang flat mo. O sige. Sisipiin ko si Papa Francisco na ang libing niya ay ngayong araw. Nagsalita siya tungkol sa emigrasyon at asylum. At sinabi niya, tratuhin natin ang iba ng may parehong malasakit at habag na gusto rin nating matanggap. Kaya magandang pag-isipan yan. Ginawa mo ito habang iniisip kung paano maging isang may-ari ng paupahan o nangungupahan para makita ang magkabilang panig ng issue. Paano kung tayo o pamilya natin ang tumatakas sa digmaan at takot? Paano natin gugustuhing tratuhin? Ikaw na lang tumanggap sa kanila, tanga. Tingnan mo tong taong to. Nalululod pa rin siya sa dagat ng awa. Hindi. Tingnan mo tong mga pakitang bait. Dumating kami sa UK. Ang tamang matutuluyan siguro. Oo, malas lang talaga. Sinasabi kong malas lang. Ayaw kong masaksak o maghahasa. Marahil ito ang isa sa unang gusto namin. Sa tingin ko, kailangan nating makita. Kailangan nating kunin ang positibo sa kwentong ito. Palagi akong taong positibo ang pananaw. Ayokong masira sa kapinsalaan ng ibang tao. Ilan na bang illegal na migrante ang pinatuloy mo? Ilan? Gusto ko talagang malaman yan. Paulit-ulit na lang ang kalungkutan. Siguro dapat nating makita ito bilang pag-unlad dahil malaki ang gastos sa pagpapatuloy ng mga tao sa hotel. Makikita natin na makatitipid ang mga nababayad ng buwis na hindi bababa sa 2 bilyong libra. Hindi, ipa-deport sila. Mas mainam ito para sa mga taong hirap na kailangang mag-apply ng asylum o bigyan ng dignidad na magkaroon ng sariling pintuan sa bahay. Pero sa tingin ko, tama ka na may tinamaan kang issue. Talagang may kakulangan tayo ng mga paupahang tirahan. Sa tingin ko, kailangan natin ng malikhaing solusyon dyan. Pamilya ko at ako ay nakatira sa isang komunidad. 11 kami sa iisang bahay. 6 na magkakaibang pamilya na walang kaugnayang biolohikal. Wow! Ilan? 11 kami na nakatira sa iisang bubong. 6 na magkaibang pamilya, walang kaugnayang biolohikal sa pagitan ng marami sa amin. At gayon pa man, sa tingin ko mga 8 milyong tao sa UK ang namumuhay mag-isa. At sa isang programa tulad ng Homes for Ukraine program, maraming tao ang nagawang tumanggap ng isang refugee sa kanilang tahanan. Maraming benepisyo sa atin bilang host, pero totoo, masama ito sa mental health. Mas lalala ang kalusugan natin kapag mag-isa tayo. Kaya siguro kailangan natin maging malikhain at simula ng pagiging magiliw sa mga bisita. Alam ko na ang mga Briton ay may ganitong ugali. Hindi, ipa-deport. Dahil nagsugal ka sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay at wala pang nangyari, hindi ibig sabihin na dapat din namin isugal ang kaligtasan ng mahal namin sa buhay. Ito ang mga taong pumapasok, mga kaibigan. Ito ang mga taong pumapasok. Ito ang mga asylum seeker ninyo. Tumatakas mula sa pag-uusig at digmaan. Hindi. Hindi. Kailangan mo talagang maging sobrang tanga kung tatanggap ka ng isang asylum seeker. Sobrang tanga talaga. Tingnan mo ang mga asylum seeker na to. May isa sa Germany na nang-aagaw at namumulestya ng isang babae. At Diyos ko, wag naman sana kung may dalagang babae ka sa bahay. Diyos ko, hindi ko kaya. Hindi ko kailangan yan. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Sa totoo lang, alam mo. Panurin mo to. Ano raw ang nagparadikal sa'yo? Tingnan mo to. Lahat ng mga biktimang ito ay pinatay ng ibang kultura, ng mga tao mula sa ibang kultura. Oh, marami sa kanila ay liberal at masyado mapagtiwala. Simula pa lang ito ng problema. Pinatay sila ng multikulturalismo. Sabi ko, kulang pa ang galit natin. Huwag kayong magpaloko sa mga tanga tulad ng lalaking pinakita ko. At huwag hayaang lukohin kayo ng nakangiting mamamatay tao. Huwag sinabi ni Papa Francisco ito. Alam mo yon? Ibaling ang kabilang pisngi. Mahalin ang iyong kapwa. Lumayas ka nga. Sige, lumayas ka nga. Sa panahon na yon, kapag nag-imbita ka ng barbaro at ikaw ay masaksak, mapatay o maghahasa, kasalanan mo na yon.